Sa unang tingin, mukha siyang isang ordinaryong turista, pero sa katotohanan, isa siyang undercover na ahente ng CIA. Kamakailan lamang, naglabas ng pahayag ang lider ng mga terorista na si al-Qaeda na ang Estados Unidos ay naglunsad ng digmaan laban sa kanilang Islamic world, at gagantay sila, magtuturo ng leksyon kahit saan man. Kinabukasan, sa isang residential area sa Manchester, mabilis na dumating ang isang grupo ng mga armadong ahente. Nakatanggap sila ng misyon na wasakin ang mga teroristang nagtatago roon. Nagsenyas sila sa milkman na ilagay ang gatas sa pintuan gaya ng nakasanayan upang maitago ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Pagkatapos, sinamantala nila ang pagkakataon upang mabilis na pumasok sa bahay. Ngunit sa sandaling akala nila ay perpekto na ang lahat. Ang pag-ataking ito ng mga terorista ay agad na nakakuha ng atensyon ng CIA. Ang superior ni Roger na si Ed ay nagpasya na ipadala ang kanilang pinakamahusay na ahente na si Roger sa Middle East upang maghanap ng pagkakataon na mahuli ang leader na si al-Qaeda sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Mabilis na natagpuan ni Roger si Nazar, isang lalaking nakatakas mula sa organisasyon ng mga terorista. Si Nazar ay dating isang mataas ang pinag-aralan na henyo sa wika, hindi lamang siya bihasa sa 8 lengguwahe, kundi hindi rin siya nabiktima ng brainwashing kahit maaga siyang sumali sa organisasyon ng mga terorista. Noong una, buong puso siyang nagtrabaho para kay al-Qaeda, ngunit hiniling ng organisasyon na siya ang maging sakripisyo para sa isang pambobomba. Dahil ayaw niyang ayalay ang sarili sa ganoong paraan, tumakas siya mula sa organisasyon at sinubukang makipag-ugnayan sa CIA upang maprotektahan ang sarili. Upang ipakita ang kanyang katapatan, hindi lamang ibinigay ni Nazar kay Roger ang impormasyon na maaaring nagtatago si al-Qaeda, kundi ibinigay din niya ang isang CD na naglalaman ng talumpati ni al-Qaeda na ginagamit upang i-brainwash ang mga miyembro ng organisasyon. Matapos makumpirma ang pagiging totoo ng video, tinupad ni Roger ang kanyang pangako at agad na nakipag-ugnayan sa kanyang superior na si Ed, umaasang madadala si Nazar sa Estados Unidos sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, agad itong tinanggihan ni Ed ayon sa kanyang sariling desisyon. Hindi na raw kapaki-pakinabang si Nazar ngayon, at ang pagdadala sa kanya sa US ay magdudulot lamang ng atensyon mula sa mga terorista. Bagamat hindi nasiyahan si Roger sa desisyong iyon, dahil utos iyon mula sa kanyang superior, kinailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Nazar upang makakuha pa ng karagdagang impormasyon tungkol kay Alim. Ngunit hindi madaling malinlang si Nazar. Sa isang maliit na ekspresyon lamang mula kay Roger, agad niyang naunawaan na siya ay inabandona na. Dahil dito, sinubukan niyang atakihin si Roger. Walang ibang nagawa si Roger kundi bunutin ang kanyang baril upang pilitin siyang tumigil. Ngunit kinabukasan, habang papasok si Nazar sa lungsod, inatake siya ng organisasyon ng mga terorista. Nang makita ni Roger na buhay pa si Nazar at malapit ng madala ng mga ito, natakot siyang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya tahimik siyang nagpaputok ng isa pang bala sa kanya, at pagkatapos ay mabilis na umatras upang maiwasan ang gulo. Agad na nagtungo si Roger kasama ang kanyang mga kasamahan sa balad, ang lugar na nabanggit noon ni Nazar. Dumating silang dalawa sa isang desyertong lugar at nakita ang mga terorista na nagsusunog ng ilang CD. Ipinakita nito na tama ang impormasyong ibinigay ni Nazar kanina. Hiniling ni Roger sa kanyang kasamahan na magbigay ng cover mula sa likuran habang siya naman ay nagkunwaring isang lokal. Nagpanggap siyang nasira ang kanyang sasakyan at lumapit upang humingi ng tulong. Hindi inaasahan na ang mga teroristang ito ay hindi madaling malinlang. Mabilis nilang napagtanto na peke ang kanyang pagkakakilanlan. Habang ibinababo ng isang terorista ang kanyang tasa at naghahanda ng kapkapan si Roger, biglang umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. Perpektong nag-coordinate ang dalawa upang mapabagsak ang mga gwardya sa labas. Nagpatuloy si Roger sa pagpasok ng mas malalim, habang ang kanyang kasamahan ay agad na bumalik sa sasakyan upang tumawag ng emergency na tulong. Pagkatapos matanggap ang balita, agad na nagpadala ang CIA ng 2 helicopter ng mga lokal na puwersa. Sa oras na iyon, nakapasok na si Roger sa loob ngunit isang tao lamang ang nakita niya na may hawak na bombang handa ng sumabog. Agad siyang tumakbo palabas. Halos doon na mawalan ng buhay si Roger. Habang umatras, hindi niya nakalimutang kumuha ng ilang CD mula sa apoy, at pagkatapos ay mabilis silang umalis kasama ang kanyang kasamahan sakay ng sasakyan. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang makasalubong nila ang 2 sasakyan na may sakay na mga terorista. Ginamit ni Roger ang kanyang baril upang paputukan ang sasakyan ng kalaban habang hinihikayat ang kanyang kasamahan na pabilisin ang pagmamaneho. Hindi nagtagal, dumating sa tamang oras ang mga support helicopter, ngunit hindi tumigil ang mga terorista sa paghabol dahil dito. Sa halip, naglabas pa sila ng mga rocket launcher.
Nang dumating ang mga kasamahan sa himpapawid upang tingnan ang sitwasyon, nasawi na ang kasamahan ni Roger. Kinailangan nilang hilahin palayo ang nagagalit at nababagabag na si Roger at pagkatapos ay tinurukan siya ng pampakalma. Nang magising siya, inalis na ng doktor ang maraming piraso ng buto ng kanyang kasamahan na tumama sa kanyang katawan. Mahirap itong tanggapin ni Roger sa sandaling iyon. Kakasimula pa lamang ng kanilang misyon at nawalan na agad siya ng isang kasamahan. Sa kabutihang palad, nakahanap din siya ng mahalagang impormasyon sa mga CD na kanyang nakuha. Nakasaad sa CD na ang organisasyon ng mga terorista ay may isang ligtas na base sa Oman. Dahil dito, inatasan ni Ed si Roger na pumunta sa Oman upang ipagpatuloy ang mas malalim na investigasyon. Sa pagkakataong ito, siya na mismo ang magiging taong namamahala sa Oman at kailangan din niyang makipagtulungan sa isang taong nagngangalang Honey mula sa Jordanian Intelligence. Ito ay dahil sinusubaybayan din ng panig ng Jordan ang bawat galaw ni Al Sail. Mabilis na dumating si Roger sa Oman. Ang unang ginawa niya pagdating ay tanggalin sa posisyon ang kasalukuyang pinuno. Ipinaalala niya rito na malinaw sa direktiba na siya ang taong mamamahala sa lugar na iyon. Ang kailangan lamang gawin ng taong iyon ay umalis agad at ipasa sa kanya ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos makuha ang kapangyarihan, agad na hinanap ni Roger si Honey ng Jordanian Intelligence. Mahinahon niyang ipinahayag ang kanyang taos-pusong hanggaring makipagtulungan sa panig ng Jordan at kusang nag-alok ng impormasyon na hawak ng CIA upang patunayan ang kanyang mabuting intensyon. Nang makita ito ni Honey, nagpakita rin siya ng kasiyahan, ngunit kasabay nito ay binalaan si Roger na ayos lamang ang pakikipagtulungan, ngunit kung palihim siyang pagtataksilan, hinding-hindi na niya muling pagkakatiwalaan ang CIA. Sa huli, nagkasundo ang dalawang panig. Kalaunan, dinala si Roger ni Skip sa ligtas na base. Doon ay natuklasan niyang may ilang ahente ng Jordan na nakapasok na sa loob. Mukhang hindi nga nagsinungaling si Honey sa kanya, ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang tao mula sa CIA na umupo sa tabi ng terorista. Sinabi ni Skip na iyon ang kanilang informant, ngunit hindi kailanman nagbigay ng ganoong utos si Roger. Nag-alala siya na maaaring matakot ang target at makatakas. Habang hindi pa niya natatapos suriin ang sitwasyon, biglang tumayo at tumakbo ang terorista. Nang makita iyon, hindi na inisip ni Roger ang kanyang pagkakakilanlan at agad siyang humabol. Naghabulan ang dalawa hanggang sa umakyat sila sa isang pader at tumalon papunta sa isang tambakan ng basura. Nang ma-corner, biglang naglabas ng patalim ang terorista upang saksakin si Roger. Bilang isang ahente, natural na mabilis at maliksi si Roger. Agad niyang naagaw ang patalim, itinulak ang terorista sa pader, at tinapos ito. Sa kasamaang palad, kinagat naman siya ng dalawang aso na binabantayan ng tambakan. Hinayla rin siya pabalik ng mga ito, kaya ang buong katawan niya ay puno ng sugat. Kinailangan niyang pumunta muna sa isang klinika upang magpabakuna. Sa simula ay nag-aalala si Roger dahil nabigo ang misyon, ngunit nang makita niya ang magandang nurse na si Aisha, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalala. Gayunpaman, matapos siyang maturukan ng bakuna, umalis din agad si Aisha. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi bumalik upang ipagpatuloy ang misyon. Sa totoo lang, sigurado na si Roger na ang kanyang superior na si Ed ang lihim na nagpadala ng tao upang makipag-ugnayan sa terorista. Galit na galit siyang tumawag kay Ed, ngunit hindi man lang ito nagalit. Sa halip, pinayuhan pa siya nito na huwag masyadong magtiwala kay Honey dahil ahente rin ito ng ibang bansa. Maya-maya, si Honey mismo ang lumapit kay Roger. Labis siyang hindi nasiyahan na lihim na nakipag-ugnayan ang CIA sa mga terorista. Ngunit dahil agad na napatay ni Roger ang teroristang iyon, inakala lamang ng iba pang terorista sa ligtas na base na isa itong simpleng pagnanakaw kaya hindi sila lumipat ng lugar. Gayunpaman, ang pagkilos ng CIA ng mag-isa ay kailangang parusahan. Dinala niya si Roger sa isang interrogation room at pinilit siyang panoorin habang pinahihirapan ang miyembro ng CIA upang magsilbing babala. Samantala, sa Amsterdam, Netherlands, naganap na naman ang isa pang pag-atake ng mga terorista na kumitil sa buhay ng daan-daang inosenteng tao. Ang utak sa likod nito ay si Al Sline pa rin. Nakaupo pa siya sa harap ng telebisyon, pinapanood at tila ine-enjoy ang resulta ng kanyang ginawa habang pinaplano na ang susunod na target. Kinabukasan, muling hinanap ni Honey si Roger at dinala siya sa isang desyertong lugar. Habang nasa daan, sinabi ni Honey sa kanya na sa mga dokumentong kanilang ibinigay. Noong araw na iyon, may isang lalaki na nagngangalang Kurami na isang terorista, at natunton nila siya. Sa sandaling iyon, nakatali si Kurami sa lugar na iyon. Ngunit ang layunin nila ay hindi upang patayin si Kurami, kundi upang hikayatin siyang sumama sa kanila at itanim siya malapit kay Alsam.
Para sa layuning iyon, hindi nag-atubili si Honey na gumastos ng malaking halaga ng pera upang bilhan ng isang villa ang ina ni Kurami. Matapos tawagan ni Kurami ang kanyang ina upang kumpirmahin ito, nagpasya siyang maglingkod kay Honey. Hindi nag-alala si Honey na pagtataksilan sila ni Kurami dahil kilala ito bilang isang mapagmahal na anak. Ngunit ang hindi inaasahan ni Roger ay bago pa man niya ito maiulat, alam na agad ito ni Ed. Personal na dumating si Ed sa Amon upang hanapin si Roger, at pagkatapos ay sumama sa kanya upang makipagkita kay Honey, hinihiling na ibigay sa kanila si Kurami. Wala siyang pakialam sa pagkakaibigan nila ni Honey, ni sa buhay ni Kurami. Ang gusto lamang niya ay mabilis na mahanap si Alsam sa pamamagitan ni Kurami. Ginamit pa niya ang pangalan ng Estados Unidos upang takutin si Honey. Ang arroganteng asal na ito ay labis na ikinainis ni Honey. Kaya direkta niyang tinanggihan si Ed. Nang makita iyon ni Roger, lalo pang sumama ang kanyang loob. Hindi niya inaasahan na ang tiwalang matagal niyang pinaghirapan na buuin kay Honey ay sisirain lamang ng kanyang hanggal na superior. Nang makita ang matigas na paninindigan ni Honey, naglabas si Ed ng isang close-up na larawan ni Al-Salem, balak itong ipalit kapalit ng impormasyong hawak ni Kurami. Ngunit matatag pa ring tumanggi si Honey, kaya tuluyang nabigo ang negosasyon. Habang pabalik sila, malinaw na ipinakita ni Roger ang kanyang matinding pagkadismaya sa paraan ng paggawa ng desisyon ni Ed, at tinanong pa kung ano pa ang mga bagay na itinatago nito. Tapat namang sinabi ni Ed na ang dahilan kung bakit nais gumanti ni Al-Salim laban sa Estados Unidos ay dahil ang buong pamilya nito ay nasawi sa digmaan sa Syria. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang makahanap agad ng pagkakataon upang mahuli siya. Ngunit sa puntong iyon, hindi na nagtitiwala si Roger kay Ed gaya ng dati. Hiniling niya kay Ed na huwag nang guluhin si Honey, kung hindi ay hindi na may pagpapatuloy ang kanyang misyon sa Amman. Gayunpaman, inulit lamang ni Ed ang dati nitong payo, na huwag masyadong magtiwala kay Honey. Kinabukasan, bumalik muli si Roger sa klinika para sa bakuna. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip at direkta niyang niyaya si Aisha para sa isang romantikong date. Binigyan siya ni Aisha ng pagkakataon. Sinabi nito na pupunta siya sa refugee camp sa hapon upang tumulong at inimbitahan si Roger na sumama. Ngunit ang paglabas nilang dalawa ay lihim na kinuhanan ng litrato ng isang tao. Kinagabihan, biglang hinanap ng isang tauhan ni Honey si Roger at agad siyang dinala sa ligtas na base ng mga terorista. Ngunit sa oras na iyon, ang lugar ay nilamon na ng apoy at tuluyang nasunog. Labis na nena si Roger dahil ang bakas na matagal niyang hinahanap ay muli na namang naputol. Lumabas na noong araw ding iyon, sinubaybayan ni Skip si Kurami ngunit nadiskubre siya, dahilan upang matunten ng mga terorista ang kanilang kinaroroonan at sinunog ang safe base bago lumipat sa ibang lugar. Sigurado si Roger na utos na naman ito ni Ed. Paulit-ulit siyang yumuko kay Honey at sinabing wala siyang alam tungkol dito. Ngunit nabawasan na ang tiwala ni Honey sa kanya. Binigyan siya nito ng 12 oras upang umalis sa Jordan. Kapag natuklasan nitong naroon pa rin siya, hindi na nito magagarantiya ang kanyang kaligtasan. Sa harap ng banta ni Honey, hindi nakaramdam ng galit si Roger sa kanya. Ang kinamuhian niya ay ang sarili dahil mayroon siyang napakabobong superior. Sinuntok niya si Skip at umalis. Kinabukasan, mabilis siyang bumalik sa Washington upang direktang harapin si Ed at ibuhos ang kanyang galit dito. Ngunit nanatiling kalmado si Ed. Alam niyang mahalaga si Roger kay Honey at hindi nito basta-basta pababayaan ang isang taong may ganitong kakayahan. Sinabi pa niya, huwag kang mag-alala, babalik ka rin sa Jordan. Biro pa niyang binanggit ang pagbabalik ni Roger upang makita ang kanyang Jordania na kasintahan. Dahil sa galit, sinipa ni Roger ang upuan ni Ed at sinabi, para ba sa ganung bagay sila nabubuhay? Pabirong pinayuhan pa niya si Ed na magbawas ng timbang. Pagkatapos nito, sinabi ni Ed kay Roger na makipagtulungan man sila kay Honey o hindi, kailangan pa rin nilang magpasok ng tao sa loob ng grupo ni Alsam. Agad nakaisip ng plano si Roger. Sa kasalukuyan, ang tanging bagay na maaaring makakuha ng atensyon ni Alsam ay isang pag-atake ng mga terorista. Kaya bakit hindi sila gumawa ng pekeng pag-atake? Sa ganitong paraan, mauunawaan ni Alsam ang prinsipyo na, ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko, at tiyak na makikipag-ugnayan siya sa taong gumawa ng pag-ataking iyon. Inaprubahan ni Ed ang ideya ni Roger. Pagkatapos, sa gabay ni Ed, hinanap niya ang technical expert na si Garland. Mula kay Garland, natukoy nila ang pinakaangkop na tao upang gawing mukha ng pekeng pag-atake. Siya ay isang Jordanian na arkitekto na nagngangalang Omar. Madalas lumipad si Omar sa iba't ibang bansa para sa pera, kaya perpektong akma ito sa imahe ng isang terorista. Sumunod, pumunta si Roger sa Dubai upang lapitan si Omar.
Nagpanggap siyang empleyado ng bangko at sinabing nais niyang pag-usapan ang isang negosyo. Walang hinala si Omar. Hinayaan ni Roger na makipag-usap si Omar sa kanyang abogado, na sa totoo ay miyembro ng isang lokal na organisasyon ng mga terorista. Kinuha na ni Skip ng litrato ang eksena ng kanilang pag-uusap upang patunayang nakipag-ugnayan si Omar sa mga terorista. Kinagabihan, habang wala si Omar, lihim na pumasok si Roger sa kanyang silid. Sa tulong ni Garland, gumawa sila ng pekeng ebidensya sa computer ni Omar na nagpapakita ng koneksyon nito sa mga terorista upang makuha ang atensyon ng lahat. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay si Honey mismo ang lumapit kay Roger at muling nag-alok ng pakikipagtulungan. Upang ipakita ang kanyang katapatan, nangako pa siyang lihim na paprotektahan si Aisha para kay Roger. Pagkatapos, binigyan ni Honey si Roger ng ilang litrato. Sa mga ito ay makikita si Omar sa isang nightclub. Hindi maintindihan ni Honey kung bakit biglang naging terorista ang isang arkitekto, ngunit hindi rin ito ipinaliwanag ng malinaw ni Roger. Sinunod pa rin niya ang payo ni Ed na huwag basta-basta magtiwala kay Honey. Pagkaalis niya roon, agad niyang pinakiusapan si Garland na gamitin ang email ni Omar upang mag-post ng mensaheng pumupuri sa mga terorista. Kasabay nito, ginamit nila ang dahilan ng isang negosyong pag-uusap upang linlangan si Omar na pumunta sa Turkey. Nang handa na ang lahat, agad na nakipag-ugnayan si Roger sa isang US military base sa Turkey at hiniling na ilagay sa base ang mga katawan ng ilang nasawing sundalong Amerikano at pagkatapos ay ilikas ang lahat ng tao. Nang pindutin ng isang sundalo ang activation button, naganap ang isang napakalakas na pagsabog sa base militar ng Estados Unidos. Mabilis na lumabas sa media ang insidenteng ito at matagumpay na nakuha ang atensyon ni Alsam. Nang makita ni Roger na tama na ang panahon, alam niyang oras na upang kumilos. Agad niyang pinagamit kay Garland ang pangalan ni Omar upang ipahayag na matagumpay ang pag-atake. Nang kumalat ang balitang ito, nabigla ang buong Middle East. Mabilis ding natunto ni Alsam ang impormasyon tungkol kay Omar at nagmungkahi ng pagkikita. Kasabay nito, maraming terorista ang nagpadala ng mga mensahe. Nang pagbati kay Omar, pinupuri siya sa ginawa niyang pambihirang gawa. Dahil dito, labis na natarante si Omar at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Nabasa rin niya ang balita tungkol sa pagsabog sa US military base at ang mga mensahe mula sa mga terorista. Sa sobrang takot, nagpanik siya at agad na naisip ang tumakas. Kinabukasan, si Roger mismo ang lumapit kay Omar. Alam niyang ang kanyang sariling plano ang naglagay sa isang inosenteng tao sa panganib. Sinubukan niyang protektahan si Omar, ngunit labis itong natatakot at wala nang pinaniniwalaan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isa sa mga tauhan ni Alsam. Dahil sa takot, gumapang si Omar papunta sa isang sasakyan at mabilis na tumakas. Sinubukan siyang habulin ni Roger, ngunit hindi niya napigilan ang mga tauhan ni Alsam. Dahil dito, muling napahamak si Skip. Dinala si Omar ng mga tauhan ni Alsam sa isang wasak na gusali. Sa harap niya ay may isang video camera, habang si Alsam naman ay nanunood mula sa ibang silid. Doon nalaman ni Omar na siya ay na-frame lamang, kaya agad niyang inamin na ang lahat ay plano ng Estados Unidos. Labis itong ikinadismaya ni Alsam. Kinagabihan, natagpuan ang bangkay ni Omar sa isang tambakan ng basura. Ibinigay ni Honey ang balitang ito kay Roger, at labis siyang pinahirapan ng konsensya dahil ang kanyang sariling plano ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang inosenteng tao. Dahil dito, iminungkahi ni Roger kay Ed na umatras na siya sa misyon. Ngunit pagdating niya sa bahay, may nakita siyang isang liham na walang pangalan. Sa loob nito ay may litrato nila ni Aisha habang tumutulong sa mga refugee. Lubos na natarante si Roger. Agad siyang nagmaneho papunta sa bahay ni Aisha, ngunit wala na siyang nadatnan doon. May ilang bakas lamang na naiwan sa silid. Sa desperasyon, agad niyang naisip si Honey. Dahil kay Aisha, wala na siyang pakialam sa anumang bagay at sinabi niya kay Honey ang buong katotohanan. Ngunit nawalan na ng tiwala si Honey sa kanya. Kaya kahit gaano pa siya magmakaawa, hindi ito pumayag na tulungan siyang iligtas si Aisha. Hindi nagtagal, nakatanggap ng balita si Ed at agad lumipad papuntang Jordan. Umatras man o hindi si Roger, nagpasya pa rin siyang tulungan ang kanyang kaibigan na iligtas si Aisha. Habang pinag-uusapan nila ang plano ng operasyon, nakatanggap si Roger ng isang kakaibang tawag. Sinabi ng nasa kabilang linya na kung nais niyang makita si Aisha, kailangan niyang sundin ang kanilang mga patakaran. Sinunod ni Roger ang utos at gumapang papasok sa isang truck na nagdala sa kanya sa isang liblib na disyerto. Gumamit si Ed ng drone upang bantayan si Roger sa lahat ng oras. Kapag may nangyari, agad siyang magpapadala ng mga reinforcement.
Hindi nagtagal, 4 na magkakaparehong sasakyan ang dumating sa disyerto. Hindi sila agad huminto at sa halip ay paulit-ulit na umikot sa paligid ni Roger hanggang sa makalikha ng makapal na ulap ng alikabok na hamarang sa paningin ng drone. Mabilis na isinakay ng mga terorista si Roger sa isa sa mga sasakyan at pagkatapos ay naghiwa-hiwalay sila sa 4 na direksyon. Dahil dito, hindi malaman ni Ed kung aling sasakyan ang susubaybayan at napilitan siyang isuko ang paghahanap sa kanyang kaibigan. Pagkatapos, dinala si Roger sa interrogation room ng mga terorista. Doon niya sa wakas nakaharap si Alsam na matagal na niyang hinahanap. Nang makita niya itong nakatayo sa harap niya, alam niyang halos wala na siyang pag-asang makaligtas. Bago mangyari ang lahat, nais lamang niyang malaman kung nasaan si Aisha. Ngunit hindi sinagot ni Alsam ang kanyang tanong. Sa halip, sinabi nitong kaunting pera lamang ang ginastos niya upang mahuli ang isang mataas na ahente ng CIA, at ang bagay na ito ay maipagmamalaki niya habang buhay sa mundo ng mga terorista. Habang hindi nauunawaan ni Roger ang sinasabi nito, bigla niyang nakita si Kurami sa hanay ng mga terorista. Agad niyang sinabi kay Alsam na may especially iyan ng Jordanian intelligence sa loob ng kanyang grupo. Sinabi niyang si Kurami ay nagtatrabaho para sa Jordanian intelligence at ginagamit lamang sila bilang kasangkapan. Tinuwanan lamang ito ni Alsam at inakalang baliw na si Roger at sinusubukan lamang niyang pag-awayin ang kanyang mga tauhan. Kaya kumuha siya ng martilyo at malakas na hinampas ang daliri ni Roger. Dahil sa matinding sakit, napasigaw si Roger at sinabi na maaaring hindi siya paniwalaan, ngunit may especially iya talaga sa kanyang mga tauhan at nalantad na ang kanilang kinaroroonan. Galit na muli siyang hinampas ni Alsam at nabali ang isa pang daliri ni Roger. Bagamat sinasabi ni Alsam na nagkakaisa ang kanyang mga tauhan, isa siyang tusong tao at mas pinili niyang mag-ingat. Upang masiguro ang kaligtasan, nagpasya siyang umalis muna at ipinaubaya si Roger sa kanyang mga tauhan. Tinanggap ng mga tauhan ang utos at pilit na pinigilan ang nagwawalang si Roger sa mesa. Naglabas sila ng kutsilyo at naghanda na siyang pugutan ng ulo. Ngunit sa mismong sandali ng kamatayan, siya ay nailigtas. Nang magising si Roger, ang taong nakatayo sa harap niya ay si Honey mula sa Jordanian intelligence. Sa puntong iyon, hindi na naglihim si Honey at inamin ang buong katotohanan. Siya pala ang kumuha kay Aisha at nagpanggap na terorista upang tawagan si Roger at dalhin siya sa disyerto. Pagkatapos, nakipagkasundo siya kay Alsam upang kunin si Roger dahil alam niyang galit si Alsam sa mga ahente ng CIA. Kapag naging kampante si Alsam, tiyak na tatawagan nito ang lahat ng tauhan upang ipakita kung paano niya parurusahan ang isang ahente ng CIA. Ginamit ni Honey ang pagkakataong iyon upang mabigyan ng pagkakataon si Kurami na makalapit kay Alsam at may padala ang lokasyon nito, na naging dahilan upang mahuli ang buong organisasyon. Naging matagumpay ang plano ni Honey. Nahuli si Alsam at tuluyang nabuwag ang organisasyon ng mga terorista na kanyang pinamunuan. Natapos ang lahat. Bagamat maituturing na matagumpay ang misyon, napagtanto ni Roger na mula simula hanggang dulo, isa lamang siyang pyesa na ginamit ng kanyang superior na si Ed at pagkatapos ay ginamit din ni Honey. Lahat ng ito ay itinayo sa kasinungalingan. Ayaw na niyang mamuhay sa ganoong paraan. Kaya kusang loob siyang nagsumite ng resignation letter kay Ed. Sa huli, sa klinika kung saan nagtatrabaho si Aisha, muli niyang nakita ang pamilyar na anyong iyon. Isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa panunood ng pelikula. Kung nagustuhan ninyo ito, pakibigay naman ng like at mag-subscribe upang suportahan ang channel.